Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, liban sa ating pagbibigay karangalan sa ating mahal na Birhen, ina ng katotohanan ng Veritas, ay ngayon din po ay ginugunita natin, optional memorial po, si St. John the 23rd, Santo Papa, na mas kilala sa pagiging Cardinal Angelo Giuseppe na may akda ng Vatican II. Sa ating pagninilay-nilay sa kabanalan ng ating mahal na ina sa kalwalhatian ng kalangitan, buong kababaang loob nating kilalanin ng ating pagiging makasalanan at ang pangangailangang dalisayin sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Diyos. Panginoong Hesus, ang iyong inang Maria ay pinahahalagahan ang iyong biyaya ng may pusong nagpapasalamat, ngunit madalas namin itong pinababayaan o ipinagpapalit sa makalupang kasiyahan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ang iyong inang Maria ay laging tumutugon na may bukas palad sa iyong pag-ibig, ngunit madalas kaming tumatanggi na makipagtulungan sa iyong kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, iniingatan ng iyong inang si Maria na malinis ang kanyang katawan at kaluluwa, ngunit nilapastangan namin ang aming mga katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng aming mga makasalanang pagpili o kasiyahan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina ngayong ginugunita ang mahal na Birhen, Ina ng Diyos. Kaming idinadalangin niyang makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin.
Dumadagongdong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Sion. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem, ano pat nanginginig ang lupa't langit. Subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang iyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol, lungsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ng mga bundok, mga bakahan ang makikita sa bawat burol, mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ng isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang na lupain ng Edom sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok ng Sion. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy magalak, sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman, kaharian niya'y tapat at salig ng katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghaharit kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Hallelujah, 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 hallelujah. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo, sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Hindi na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sadyang napakaiksi at ang ating ngayon, ang ating ebanghelyo. Pero makapangyarihan ang kanyang mga salita ang sinabi dito ng ating Panginoong Heso Kristo. Nang marinig natin na isang babae, gayon din na nagsabi sa kanya na ang karamihan ng buong paghanga sa kanya, sa kanyang nanay actually. So, mapalad ang sinapupunang nagdadala sa inyo
at ang dibdib ng inyong sinususuhan. No? So isa itong pagwawala o somehow ng pagbibigay pala ng pagpupuri sa pusong labis na humanga kay Jesus. No? Pinupuri niya si Maria. Nataon din na araw po ng Sabado at yun din ay ginugunita natin ang ating Inang Maria, ang mahal na ina ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya ang nagluwal sa tagapagligtas. Ngunit pansinin natin yung tugon, the answer, no, ng ating Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. And this is a very reality na si Inang Maria din ay gumawa nito. Hindi lamang siya nakinig, no, doon sa anunsyo ng Anghel Gabriel, bagkos ay ang kanyang tugon din, diba? Sabi niya, "Behold, the handmaid of the Lord." Ibig sabihin, ikinilos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod at yun din paggawa ng patuloy na paggawa ng kabutihan sa kapwa-tao. Sa unang tingin, parang tinatanggihan ni Jesus, no, yung papuri sa kanyang ina. Pero hindi ganoon ang kanyang ikinilos. Hindi niya binabawasan ang karangalan ng ating Inang Maria, bagkos pinapalalim niya yung kanyang sagot doon sa sumigaw na yon na humanga sa nanay ni Jesus. Ipinapakita dito sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ang tunay na dahilan kung bakit mapalad si Maria or full of grace, no, blessed, no, so ay hindi lamang dahil siya ang ina ng Diyos, kundi dahil siya ay nakinig sa salita ng Diyos at tinupad niya ang mga ito. Mula pa sa pagbati ng anghel, sabi ko nga kanina, ay narinig ni Maria ang salita ng Diyos at ang buong kababaang loob na tumugon na mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. No? Behold, the handmaid of the Lord. Dinugtong pa niya, di ba? So dahil dito, si Maria ay naging unang at pinakadakilang alagad ni Kristo. Alagad sa pananampalataya. Siya yung may pananindigan sa ating Panginoong Hesukristo. Pwede naman niyang bitawan o pwede naman niya kasing tanggihan, pero pinanindigan niya, yan ang tunay na nagmamahal. Bago pa man siya naging ina sa laman. Ang tunay na kahulugan ng pagiging mapalad, itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ang tunay na pagpapala or blessed o kaligayahan, our joyful moments, ay hindi nakabatay doon sa posisyon. Kaya nga, yung binigay nating posisyon o ng ating Panginoon Diyos na siya ang nanay, pero hindi doon ang kaligayahan, hindi doon pagiging blessed ng ating Inang Maria. No? Hindi rin doon nakabatay sa yaman, sa material na bagay. No? At yun din yung connection natin sa ating pamilya. Ang tunay na pagpapala ay nagmumula doon sa pakikinig, no, ng salita ng Diyos, ng malalim na pakikinig doon at pagtupad nga nito araw-araw, yung pagpili natin sa paggawa ng kabutihan. Ilang beses na ba tayong nakakarinig ng salita ng Diyos? Siyempre, pag nagsisimba tayo, ay napapakinggan natin palagi ito. At gayon din kung gaano kahaba at ganon din kaikli na mga pagpapaliwanag, sermon, ay paulit-ulit natin itong napapakinggan. Mas lalo na yung mga lingkod simbahan natin pag linggo, di ba? Mula yung iba dyan, di ba? Alas 4, alas 5 na palang na madaling araw ng pagsaserve hanggang doon sa pagsasara ng simbahan ay nakakapakinig, no? Pero sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi na walang kwenta yung pagsaserve at yun din yung napapakinggan nga ang salita ng Diyos, pero paglabas na naman simbahan, hindi na muka o hindi na rin namumutawi sa kanila o sa atin mismo ang pagiging lingkod simbahan. No? So, yun na, no? Parang walang natutunan, walang napakinggan, ibig sabihin ng ganun. Kaya hindi pinagpala ang mga ganong klaseng tao na hindi tumutupad sa salita ng Diyos na napakinggan. Mas lalo na sa mga pagbasa nga natin ito at yung mga pagpapanalangin natin. Kaya yung tila bagang katulad nito, nag-oorasyo, imperata tayo sa bagyo, sa lindol, yung mga ganyan, at gayon din sa mga nangyayari sa sitwasyon natin sa ating bansa, ay tila bagang walang nangyayari dahil nga sa ating hindi kumikilos ito. No? Dapat magsimula din sa atin ang kabutihan. Kung isinisigaw natin ang hustisya sa labas, dapat manggaling din to sa loob, kaibuturan ng ating puso. Ngunit kung nananatili lang ito sa tenga, walang kwenta nga ang itong pakikinig na ito.
Ang tunay na alagad, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na Katoliko ay hindi lang nakikinig, kundi nagpapabago sa sarili yung napakinggan na mabuting balita natin. No? At ganyan din, ang pagtupad sa salita ng Diyos ay nangangahulugang pag-iingat nito sa ating puso. Ganon din si Inang Maria, no? Nang mapakinggan ang anunsyo hanggang doon sa kamatayan, doon sa pagpako sa krus, sa ating Panginoong Hesukristo, ay daladala ni Inang Maria nito. Remember the Canticle of Simeon, yung sinabi ni Simeon sa kanya nung, during the presentation kay Jesus doon, ay itinago ni Inang Maria at gayon din ay pinagnilayan niya itong mga sinabi ni Simeon sa kanya, na siya nga higit doon sa magliligtas, pero yung pagdaraanan ni Inang Maria, mas lalo na ang ating Panginoong Hesukristo. So ang pagtupad ng salita ng Diyos ay nangangahulugan pag-iingat nga nito sa puso. Pagninilay dito, no? We have to reflect, to contemplate with this. At pagsasabuhay nito, kahit sa gitna ng hirap, no, sa pagsubok natin, ay pinipili natin yung paggawa ng kabutihan. Pinipili at pinili din ito ng ating Inang Maria na kahit siya ay daraan nito ng sinabi ni Simeon, ay yung mga pangitain na ito, ay ginawa pa rin niya ang makabubuti para sa lahat at hindi lamang para sa kanya. Dito naman ay makikita natin na si Maria ay huwaran ng tagapakinig at tagapagpatupad. Si Maria ang huwaran natin ng ganitong pananampalataya ng paninindigan. Nang marinig niya ang mensahe ng anghel, hindi niya lubos na nauunawaan ang mga ito. Ngunit siya ay sumasampalataya pa rin, naninindigan, naniniwala sa Diyos. At ganoon din ang panawagan sa atin bilang mga Katoliko. Kapag hindi natin naaarok ang pintig ng puso ng ating Panginoon Diyos, ay mas lalo nating ilalapit nga ito ang ating puso para tayo ay magsabay ang pinipintig ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nang siya'y magdusa, nanatili pa ring tapat ang ating Inang Maria. Kaya tayo, konting hirap, konting hapis, ay mas lalo na dapat natin ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan. Huwag magtatampo sa Diyos. Nang si Jesus, diba, nang ipinako pa sa krus, hindi siya tumakbo. Nanatili siya doon sa paanan ni Jesus. Nakatindig, no? At yun din ay para ipakita doon sa kanyang isang apostoles na si Juan, na siya ay magiging ina nito at ina ng simbahan at ina din natin ngayon sa kasalukuyang panahon. Buong buhay niya ay pakikinig, no? Pagninilay at pagtutupad sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tunay na siyang mapalad at lalo pa siyang pinatotohanan ni Jesus dito sa ebanghelyo natin ngayon. Para naman sa ating pamumuhay sa kasalukuyan, tayo rin ay inaanyayahan na maging mapalad, blessed, no? Hindi lang yung nakasimba, di ba? Post, #blessed, no? Pero gawin natin yung katulad ng ginagawa ni Maria. Yung mga nakasimba dyan ng kunyari ay nakapag-serve ng 12 o mahigit, di ba? Yung mga ganyan ay blessed na. Hindi pa. Bagkos ay gayahin natin ang ginawa ng ating Inang Maria, ang ina ng Veritas. Hindi man natin madadala si Jesus sa ating sinapupunan, maaari naman natin dalhin siya sa atin sa pamamagitan ng ating dalisay na puso. Hindi man natin mapapasuso, no, ang ating tagapagligtas, maaari natin pakainin ang kanyang salita sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pagkilos ng gawa. Tuwing tayo'y nagpapatawad, nagmamahal, naglilingkod ng taos-puso at hindi humihingi ng kapalit sa anuman at namumuhay ng tapat, tinutupad natin ang salita ng Diyos. And that is the real na pagiging blessed or mapalad. Pinagpala tayo sa lahat. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, itanong din natin sa ating sarili, tunay ko bang pinakikinggan ang tinig ng Diyos sa aking buhay? Isinasabuhay ko ba ang kanyang mga salita sa aking mga gawa at sa aking pagpili, sa aking mga desisyon? Kaya ko bang tularan ang ating Inang Maria na nagsabing oo ang kanyang matamis na fiat kahit mahirap unawain ang plano, ang pintig ng puso ng Diyos? Naway maging katulad tayo ni Maria, mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at tapat na tumutupad nito upang maging tunay
na mapalad sa piling niya. Mga kapatid, mga kapanalig, nabigyang buhay ng pananampalataya at katapangan ni Maria dahil dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan naway akayin ang bayan ng Diyos para higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong kabukasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging puok na puno ng pagmamahal at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos ng may habag ang mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan na kasama si Maria at ang mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas din natin sa Diyos ang ating mga natatanging kahilingan, ganyan ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pananalangin na mapahalagahan namin ang mga alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita naming sa mahal na Birhen, hiniling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong gununita ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukha ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos ang tunay. Iligtas mo kaming tanan, Noong Jesus, makailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon ang aming Santo Papa, ni Elias na aming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga relyoso at relyosa, at ang aming lingkod simbahan. Alalanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nanay ng Diyos, ang ina ng Veritas. Kaysa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan ika-23 at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Per ipsum cum ipso in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitatia Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan, mga kapanalig. Kapayapaan po. Sa ito ng katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo, pinapagawa namin ng pagkikinabang ng buhay na walang hanggan. Kasalanan ng sanlibutan, maawa Panginoong Yesu Kristo, ka na Diyos ng mula sa sa Panginoon sa amin. Espiritu Santo. Maawa ka sa amin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang mahabagin at mapagpalang puso ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga nayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Ina ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan.
Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako ng aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Panalangin para sa lahat ng nababagabag at naapektuhan ng lindol. Mapagmahal na Ama, ikaw ang may likha ng lahat. Nasa iyong kamay ang aming pag-iral at nasa iyong kamay ang pag-inog ng mundo. Hinihiling po namin na ang mga kamay mo rin ang magprotekta sa mga kapatid namin na sa oras na ito ay kinakabahan at naapektuhan ng lindol. O mahal na Ina, ikaw na laging takbuhan ng mga nangangailangan, ang iyong pusong makaina, nawa ay kanilang maramdaman, lalo na sa oras na ito. Amen. Diyos na makapangyarihan, may gawa ng tanang bagay na puspos kadakilaan sa lingkod niyang hinirang, banal ang kanyang pangalan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandaang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas para sa mga may sakit, sa may mga karamdaman. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumula ng kagalingan at mabuting kalusugan. Kami po ay nagsusumamo upang iyong gawaran ng kagalingan ang iyong mga anak na naririto sa kanilang tahanan at gayon din ang nasa ospital na nakararanas ng suliranin sa kanilang kalusugan. Basbasan mo po sila ng mga taong mapagkalinga upang kanilang madama ang iyong pagmamahal sa kanila. Basbasan mo po sila ng matibay na pangangatawan upang kanilang mapagtagumpayan ang anumang karamdaman na kanilang nararanasan sa mga sandaling ito. Basbasan mo po sila ng lakas ng loob upang matibay nilang harapin ang masamang kalagayan ng kanilang kalusugan. Sa mga sandali na mabigat na nararamdaman, naway iyong ipadama ang iyong paglingap sa kanila. Ialay nawa nila ang kanilang pinagdaraanan bilang kanilang pakikiisa sa iyong pagpapakasakit sa krus, tanda ng iyong pagmamahal sa sanlibutan. Naway maging daan ito ng kanilang kabanalan. Ang lahat ng ito ay aming nihiling sa pamamagitan ni Maria, ang ina ng katotohanan, ang aming pintakasi. Amen. Ilang patalastas lamang po ay bukas pinyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Nahihain na natin ang banal na misa. Humayo kayo at magkaroon ng pagkalinga at pagmamalasakit sa ating kapwa tulad ng ginawa ng ating Inang Maria. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.